Narito na ang PTV Balita ngayon. Ginugunita rin ngayong araw ang National Heroes Day sa Mount Samat sa National Shrine sa Pilar, Bataan. May report si Bien Manalo. Bien. Pagsaludo sa ating mga bayani sa pagdiriwang ng National Heroes Day ngayong araw at kabilang sa mga itinuturing nating bayani ang mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakibaka at nagbuwis ng buhay noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Matatagpuan dito sa Pilar, Bataan ang makasaysayang Mount Samat National Shrine bilang pag-alala at pagbibigay pugay sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo na nagbuwis ng buhay noong World War II. Atraksyon sa National Shrine ang Memorial Cross o tinatawag ding Dambana ng Kagitingan. Sinisimbolo nito ang natatanging kagitingan ng mga sundalong lumaban sa Battle of Bataan. May taas ang cross na 95 meter o 312 feet. Ito ang itinuturing na ikalawa sa pinakamataas na cross sa buong mundo, sumunod sa Cross de los Caídos ng Espanya. Matatanda ang binuksan sa publiko ang National Shrine noong 1966 sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Kasabay ng paggunita ng ika-25 anibersaryo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Matatagpuan din sa loob ng Shrine Complex ang War Museum kung saan makikita ang iba't ibang koleksyon gaya na lamang ng paintings, tampok ang mga bayaning Pilipino at mga armas na ginamit sa digmaan. At mula sa shrine, matatanaw ang makasaysayang Bataan Corregidor Island at ang Manila Bay. Bukod nga sa paggunita ng Araw ng Kagitingan tuwing ika-9 ng Abril, ay tuwing Nobyembre naman, nakasanayan na ng mga Catholic devotee at mga estudyante ang magsagawa ng pilgrimage dito sa National Shrine sa pangungunayan ng Diocese of Bataan. Iyan ay bilang pagkilala sa mga legasiya at mahalagang kontribusyon ng war veterans sa mga komunidad. At yan ang update. Maraming salamat, Bien Manalo. Sa ibang balita, nakatakdang sampahan ng kaso ng Philippine Competition Commission ang 12 importer at negosyante ng sibuyas dahil umano sa pagmanipula sa presyo. Base sa memorandum na inilabas ng PCC, nagsabuatan umano ang 12 kumpanya at individual para isabotahe ang presyo ng sibuyas sa mga palengke. Lumabas din sa investigasyon ng PCC na pumayag ang mga respondents na mag-supply ng mga sibuyas sa bansa. Ipinakita naman na ang mga importer at trader ang mismong pumirma umano sa kanilang sanitary at phytosanitary import clearance na inilabas ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry para umangkat ng sibuyas. Inirekomenda ng PCC na pagmultahin ng 24 na bilyong piso ang mga lumabag na importer at trader. Atin ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.